Magandang araw sa inyong lahat. Sa gitna ng katanghaliang tapat na nakapapaso sa balat, isang estudyante sa high school na nagngangalang Naya ang pinatigil ng grupo ng mga aroganteng pulis na nagsasagawa ng iligal na checkpoint sa gitna ng highway ng Sendana. Ang mga peking paratang, pangingikil, at pang-iinsulto na basta-basta na lang ibinabato ay nagtulak sa dalaga sa isang sulok, walang kalaban-laban. Ngunit sa ilalim ng init na tila bagang dumidikit sa balat, isang maliit na desisyon mula kay Naya ang magbabago sa lahat at yayanig sa buong bayan ng Nirwana. Tanghaling tapat noon, ang init ng hangin ay tila nanginginig. Ang highway sa maliit na bayang iyon ay puno ng mga busina na nagsasagutan, mga motorsiklong nag-uunahan, at alikabok na lumilipad. Sa gitna ng nakapapasong init na iyon, dahan-dahang nagmamaneho si Naya ng kanyang motorsiklo. Naningkit ang kanyang mga mata dahil sa silaw ng araw. Ang tanging gusto niya ay makauwi agad galing sa eskwela. Suot pa rin niya ang kanyang puti at abong uniforme, kompleto sa asul na korbata na ngayon ay basang-basa na ng pawis. Paglampas sa kurbada patungo sa main road, nahagip ng kanyang paningin ang 4 na pulis na nakatayo sa gitna ng kalsada ng walang tolda, walang opisyal na tanda, at walang sinusunod na procedure. Sa unang tingin, inakala ni Naya na ito ay karaniwang inspeksyon lamang hanggang sa tumigil ang kanyang mga mata sa malaking figura sa pinakaharap. Isang matipunong lalaki na may matigas na mukha, gusot ang uniforme, at may sigarilyong nakasabit sa labi. Ang kanyang tingin ay humahamon sa sinumang dumadaan. Siya si Ace Tatloraga, ang leader ng checkpoint na kilala sa buong lugar dahil sa kanyang pagiging magaspang at mayabang. Nakatayo siya nang nakaliyad ang dibdib, ang mga kamay ay nakapamiwang, tila siya ang may-ari ng kalsada. Ilang motorista ang pinilit na huminto. May mga nakayuko sa takot, may mga nagmamadaling maglabas ng pitaka habang sumusulyap ng may pag-aalala. Walang mission order, walang procedure, pero sumusunod ang lahat ng hindi nangangahas na magsalita. Napalunok si Naya, kinakabahan, ngunit sinisikap na manatiling kalmado. Balak niyang magpatuloy ng dahan-dahan, umaasang hindi siya tatawagin, ngunit isang malakas na boses ang bumasag sa kanyang iniisip. Hoy, hinto, yung babae. Hinto. Umalingaw ng matalim ang sigaw ni Raga. Napapreno ng biglaan si Naya. Bahagyang dumulas ang gulong ng kanyang motor sa mainit na aspalto. Mabigat ang kanyang paghinga, kumakabog ng malakas ang puso. Lumapit ang malaking pulis. Malalaki ang kanyang hakbang at ang tingin ay tumutusok. Pasensya na po, ano po ang problema? Mahinang tanong ni Naya, sinusubukang maging magalang. Ibinuga ni Raga ang usok ng sigarilyo sa hangin bago ituro ang motor ni Naya gamit ang dulo ng kanyang daliri. Bumaba ka dyan. Ibigay mo sa akin ang mga papeles mo, magaspang niyang sabi, walang pagbati, walang paliwanag. Dahan-dahang itinabi ni Naya ang kanyang motor. Isang hindi magandang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Ilang motorista na tapos ng inspeksyonin ang nagmamasid mula sa malayo. Ang ilan ay tila gustong magbigay ng babala kay Naya na mag-ingat. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang dalaga, ibinaba ang stand ng motor at binuksan ang maliit na bag sa tabi ng upuan. Naghintay si Raga na may mayabang na mukha. Lumapit siya ng husto habang tinatapik-tapik ng malakas ang dibdib ng kanyang uniforme tila ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan. Ang tagal naman. Bilisan mong ilabas. Huwag kang magpanggap na naghahanap, bulyaw niya. Inabot ni Naya ang lisensya at FC gamit ang nanginginig na kamay. Para sa kanya, baka karaniwang checkpoint lang ito. Ngunit hindi pa niya alam na ang mainit na tanghaling iyon ay magiging simula ng isang bagay na mas mapanganib. Sinubukan niyang umiti ng magalang kahit nagsisimula ng maging balisa ang kanyang mga mata. Kumpleto ang mga papeles. Lahat ay bagong renew noong nakaraang linggo. Pero ang matalim na tingin ni Raga ay nagpabilis ng tibok ng puso niya. Kinuha ng lalaki ang lisensya at AC. Tinignan ito saglit nang hindi talaga sinusuri at saka tumingin kay Naya ng may pang-uyam. Hala, peke to no, sabi niya habang nakataas ang kilay. Patag ang boses niya pero puno ng paratang. Nagulat si Naya, napaatras ang katawan niya ng kalahating hakbang. Hindi po, sir. Tunay po yan. Nagpa-renew po ako sa DT noong nakaraang linggo. May ebidensya po ako sa cellphone kung gusto niyong makita. Pinutol ng magaspang ang kanyang sinasabi.
Tama na, wag mo akong turuan tungkol sa papeles. Pulis ako, hindi bata. Nagsimulang makapansin ang ilang residente. Isang motorista sa likod ni Naya ang nagbagal. Nagkunwaring inaayos ang helmet. Pero nanonood pala ng pangyayari. Yumuko si Naya, pinigil ang hininga. Ibinuga ni Raga ang usok ng sigarilyo diretso sa mukha niya. Kung ayaw mong maabala, magbayad ka na lang ng 2,000, tapos na agad, sabi niya ng kampante. Parang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo. Tinitigan siya ni Naya nang hindi makapaniwala. 2,000, sir. Estudyante lang po ako. Wala po akong ganoong kalaking pera. Ngumisi ng mapanlin lang si Raga. Kung wala kang pera, di iho-hold namin ang motor mo. Gusto mong maglakad pa uwi? Sige lang. Ang mayabang na tonong iyon ay nagpainit sa mukha ni Naya. Alam niya na ang nangyayaring ito ay hindi opisyal na checkpoint. Walang anunsyo, walang karatula, walang mission order. Pero ang lumaban ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Habang ang manahimik ay nangangahulugang hayaang maghari ang kawalang katarungan sa harap mismo ng mga mata niya. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi, nakatingin sa lisensya na ngayon ay hawak ni Estatlo Raga na parang hostage. Sir, parang awan niyo na po. Wala naman po akong kasalanan, mahina ngunit matatag niyang sabi. Suminghal si Raga. Dumura sa lupa at lumapit ng sobrang lapit kaya tumusok sa ilong ang amoy ng usok ng sigarilyo niya. Maliman o hindi, ako ang magdedesisyon dito. Naiintindihan mo? Ang boses niya ay mabigat at mapanghamak. Nagbago ang paligid, naging tensyonado. Ang mainit na hangin ay lalong bumigat, dumidiin sa dibdib. Nagsimulang lumabo ang tunog ng mga sasakyan dahil maraming motorista ang nagbagal para manood. 3 ibang pulis, sina Aril, Bimo at Jeffrey, ang nakatayo sa likod ni Raga habang tumatawa ng mahina tila nanonood ng murang palabas. Isa sa kanila ang bumulong ng mahina pero malinaw. Boss, estudyante pa yan, sariwa pa. Turuan mo ng leksyon para hindi magmayabang. Tumawa ng maikli si Raga nang hindi lumilingon. Malinaw na narinig ni Naya ang bulong na iyon dahilan para mamutla ang mukha niya. Napagtanto niyang napapaligiran siya ng mga taong hindi tumitingin sa kanya bilang tao, kundi bilang madaling biktima sa tanghaling tapat. Ngunit sa likod ng takot na iyon, mayroong nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan sa loob niya, isang banayad na tulak, isang maliit na bulong na nasa dulo na siya ng kanyang pasensya. Nanigas si Naya sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Namula ang mukha niya hindi dahil sa init, kundi dahil sa hiyang sumasakal sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang mga salitang kasing lupit noon ay lalabas sa bibig ng taong nakauniporme. 3,000, sir. Estudyante lang po ako. Wala po akong ganoong kalaking pera. Ulit niya sa nanginginig na boses, sinusubukang magpaliwanag pero pinagtawanan lang siya sa harap ng maraming tao. Lumingon si Raga sa mga tauhan niya habang tumatawa sa kadumura ulit sa lupa ng may ekspresyong nandidiri. Lumana iyang dahilan. Lahat ng nahuhuli ko ganyan ang sinasabi. Tama na, kung wala kang pera ibig sabihin hindi ka pwedeng dumaan. Iwan mo ang motor mo dito. Sabi niya ng basta-basta. Sumagot ang isa sa mga tauhan habang tumatawa ng malakas, o gusto mong magbayad gamit ang grades mo sa report card, boss. Ang tawa nila ay sumabog ng malakas, umaalingaw-ngaw sa mainit na kalsada, sumampal sa damdamin ni Naya ng mas malakas kaysa sa kahit ano. Yumuko siya para pigilan ang luhang muntik ng pumatak. Kumuyom ang kamay niya sa gilid ng katawan, nanginginig ang mga daliri. Nagsimulang makapansin ang mga residente sa paligid. Ilang motorista ang huminto sa gilid ng kalsada. May mukhang nag-aalala. May nanonood lang ng hindi nangangahas na makialam. Sa gitna nila, ilang cellphone ang itinaas ng palihim, nagsimulang mag-record. Alam ni Naya na nire-record ang mukha niya pero hindi hiya ang nangingibabaw kundi galit. Ipinapahiya siya sa harap ng publiko ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa taong bayan. Naglakad si Raga paikot sa motor ni Naya sa kasinipa ang gulong sa harap gamit ang dulo ng sapatos hanggang sa tumumba ng malakas ang motor sa aspalto. Tignan niyo to, halimbawa ng kabataan na walang galang. Sinabihang magbayad, lumaban pa. Sigaw niya ng malakas para marinig ng lahat. Nagulat ang ilang residente.
Isang ginang ang napasigaw ng mahina nang makitang tumumba ang motor. Kusang yumuko si Naya para itayo ang motor niya. Pero tinapakan ni Raga ang manibela gamit ang paa, tinitigan siya ng maihamon sa mukha. Huwag kang magmalinis ha. Kaya kong gawing mas mahirap ang buhay mo kaysa dito. Bulong niya ng mababa pero nagbabanta. Hinahabol ni Naya ang hininga niya. Tumingin siya sa ibaba, nagsisimula ng magtubig ang mata niya pero nanigas ang panga niya. Hindi na siya takot pero hindi pa rin siya naglalakas loob na lumaban. Wala po akong kasalanan, sir. Mahina niyang sabi, halos pabulong na. Tinapik ni Raga ang pisngi niya ng mahina gamit ang dalawang daliri. Nagbago ang tono ng pananalita, lalong naging mapanghamak. May kasalanan o wala, ang mahalaga sumunod ka. Muling tumawa ang mga tauhan niya. Mula sa kabilang kalsada, nagsimulang magbulungan ang mga residente. Kawawa naman ang batang yan. Bulong ng isang matandang tatay. Ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw pasulong. Nakatayo si Naya sa gitna ng kalsada sa ilalim ng tingin ng pulo-pulong mata. Pakiramdam niya ay maliit siya, ngunit sa kanyang katahimikan mayroong nagsisimulang bumita, ang hangganan ng pasensya na malapit ng sumabog. Lalong lumala si Raga. Muli niyang sinipa ang gulong sa harap ng motor ni Naya hanggang sa mag-lock ang gulong. Tapos tumumba ulit ang motor sa aspalto nang may malakas na tunog. Umusok ang alikabok at amoy ng sunog na goma. Lahat ng mata ay nakatuon kay Naya na nagmamadaling itayo ang motor niya. Sa susunod, huwag kang magmamalinis. Tinapakan ni Raga ng kaunti ang manibela ng motor kaya napahinto si Naya. Alam namin kung sino ang sumusunod at kung sino ang matigas ang ulo. Sigaw niya ng puno ng pangungutya. Sa teritoryo niya, sinumang lumaban ay bubugbugin. Tinitigan ni Naya ang motor niya sandali tapos tinitigan ang mukha ni Raga na humahamon. Hinahabol niya ang hininga, halo ng gulat at galit. Wala po kayong karapatang tratuhin ako ng ganito, sigaw ni Naya. Malakas ang boses niya kahit may natitira pang kaunting panginginig. Hindi lang iyon simpleng paglaban. Iyon ang huling hangganan ng hiya na naipon kanina pa. Nagbulungan ang mga residente. May kumukondena, may nagpipigil ng hininga naghihintay kung anong mangyayari sunod. Tumawa lang ng mahina si Raga habang tinatapik-tapik ang dibdib ng uniforme niya, tila iyon ang nagbibigay katwiran sa lahat ng inasal niya. O, lalaban ka sa alagad ng batas? Bulyaw niya, tumaas ang boses ng kalahating oktaba para i-pressure ang mentalidad ng lahat ng nanonood. Kung hindi ako to, kanina pa kita pinusasan. Humakbang siya palapit. Sadyang ginawang nakakatakot ang galaw niya. Humakbang ng kaunti ang isa sa mga tauhan niya, nagpigil ng hininga, tila naghihintay ng utos. Ang tensyon ay parang mainit na singaw na naipon sa hangin sa ilalim ng araw. Gayunpaman, hindi umatras si Naya. Lumunok siya, tinitigan si Raga ng diretso sa mata nang hindi kumukurap. Muli, inipon niya ang katapangan na nagpupumiglas mula sa loob. Biglang tumahimik ang paligid niya. Ang busina at tunog ng motor sa kalsada ay dahan-dahang humina tila nagpigil ng hininga ang mundo. Naghihintay ang lahat kung ano ang mangyayari sa gitna ng init ng kalsada. Ang usapin nila ay hindi na tungkol sa papeles o multa. Tungkol na ito sa dignidad na tinapakan. Hinigpitan ni Naya ang hawak sa manibela ng motor. Mahaba at malalim ang hininga niya at may nagbago sa loob niya. Nagbago mula sa takot tungo sa kahandaang harapin anuman ang darating. Ang tunog ng busina ay humalo sa bulungan na lalong lumalakas sa gitna ng karamihan. Isang tindero ng fried rice sa kabilang kalsada ang nakatingin ng may pag-aalala habang hinahalo ang niluluto. Dalawang motor ang huminto sa gilid ng daan. Lumingon ang mga driver nang hindi makapaniwala. Kawawa naman ang batang yan. Bulong ng isang lalaking nasa middle age. Ang boses niya ay nalunod sa ingay ng paligid. Pumili ng kanya-kanyang pwesto ang bawat tao, nanonood mula sa ligtas na distansya, nagre-record gamit ang cellphone, o huminto habang umaasang matatapos na agad ang gulo. Walang nangahas lumapit. Lahat ay takot madamay sa pulis na mukhang handang ibaon ang sinumang lumaban. Yumuko si Naya, nanginig ang balikat, nagsimulang magtubig ang mata. Biglang hinablot ni Ariel, isa sa mga tauhan ni Raga, ang maliit niyang bag at hinalughog ang laman tila laruan lang ito. Ang notebook, manipis na pitaka, water bottle,
lahat ay mukhang walang kwenta sa kamay niya. Huwag niyong buksan ang bag ko. Sigaw ni Naya. Basag ang boses dahil sa emosyon. Tumawa lang si Ariel, itinaas ang manipis na pitaka na malinaw na hindi naglalaman ng 3,000 piso. Relax lang miss, tinitignan lang. Baka may tinatagong pangsuhol, pang-aasar niya. Kumalat ang tawang magaspang sa ibang tauhan. Ang ilang manonood ay mukhang nadismaya, ang iba naman ay maseryosong nag-record. Sa gitna ng karamihan, ang tunog ng recorder ng mga cellphone ay umugong parang maliit na orkestra na kumukuha ng bawat segundo ng panghihiyang iyon. Nakafocus ang frame sa mukha ni Naya at sa kilos ni Estatloraga. Sa ibabaw ng bangketa, hawak ng isang binatilyo ang cellphone niya nang may nanginginig na kamay. Record lang ng record para malaman ng mga tao. Bulong niya sa kaibigan. Ngayon ang bawat galaw ng pulis ay nakarecord. Bawat pang-insulto ay nakarecord, bawat pagtanggi ni Naya ay nakarecord din. Ang kamalayang iyon ay nagbigay ng bagong pressure kay Raga, pero hindi para pigilan siya, kundi para lalong painitin ang ulo niya. Itinaas niya ang ulo, tinitigan ang karamihan tila hinahamon ang sinumang sumubok na tignan ang katotohanan mula sa panig ni Naya. Ang hiya, takot at galit ay nagbuno sa dibdib ni Naya. Pinunasan niya ng mabilis ang mata, nagpigil ng malalim na hininga, at naramdaman na may talagang nagbago sa loob niya, hindi na karupukan, kundi ang hangganan ng pagod na humihingi ng katapusan. Sa ilalim ng init ng tanghali at tingin ang daan-daang mata, hinila niya pabalik ang bag sa katumitig ng diretsyo kay Raga at nagsabi sa nanginginig pero matatag na boses, Sir. Pakiusap bitawan niyo ang bag ko at ibalik ang mga papeles. Hindi niyo pwedeng tratuhin ng ganito ang taong walang kasalanan. Biglang bumigat ang paligid, nagpigil ang karamihan, ang hininga ng lalaking nakauniporme ay mukhang lalong bumangis at nawalan ng pasensya si Raga. Hinila niya ang bag ni Naya ng napakalakas hanggang sa muntik nang mapatid ang strap. Muntik nang tumalsik sa aspalto ang libro at gamit panulat. Tama na, manahimik ka na lang at magbayad. Tapos, bulyaw niya ng malakas. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Naya. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Huminga ng malalim si Naya. Nanginginig ang kamay na hawak ang bag, pero sa pagkakataong ito ay may kakaiba sa tingin ng mata niya. Nabasag na ang hangganan. Nang humila ulit si Raga, tinabig ni Naya ang kamay niya ng malakas. Ang tunog ng pagtabig ay bumasag sa ingay ng kalsada, matalim, malinaw na nakagugulat. Biglang nanigas ang paligid. Lumingon ang lahat. Ilang motorista pa nga ang biglang huminto. Tama na. Malakas na sigaw ni Naya. Ang boses niya ay umalinggaw dahilan para ang ilang residente ay kusang tumahimik. Ang tono ng boses niya ay hindi na takot, iyon ay pagsabog ng inis at galit na kinimkim niya simula pa lang. Hinahabol ang hininga, mabilis ang taas-baba ng dibdib, nag-aapoy ang mata parang baga na hinipan ng mainit na hangin. Si Raga na kanina ay nakatayong mayabang ngayon ay natigilan sandali. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng kanina ay mukhang mahina ngayon ay hinahamon siya. Ang tingin ni Naya ay parang sampal sa harap ng publiko. Para sa taong katulad ni Raga, mas mahalaga ang pride kaysa sa lohika. Namula ang mukha niya, nanigas ang ugat sa liig. Humakbang siya pasulong ng may mabibigat na yabag. Tumaas ang boses niya na halos pasigaw na. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Ha? Kilala mo ba ako? Bulyaw niya habang dinuduro ang mukha ni Naya. Hindi gumalaw si Naya. Tinitigan lang niya ito ng diretsyo. Malamig. Kilala kita, sagot niya. At alam ko ring mali ka. Napasinghap ng mahina ang karamihan. May nagbulungan sa takot, ang iba ay nagpigil ng hininga takot na maging totoong karahasan ang pangyayari. Tumawa ng maikli si Raga, tawang puno ng pang-aasa. Wow, nagtuturo na ng batas ngayon ang high school student, mapang-uyam niyang sabi habang ibinabagsak ang sigarilyo at tinatapakan ito. Kung hindi lang dahil sa unipormeng to, pinagsisisi na kita sa sinabi mo kanina. Lumapit pa siya lalo, halos dikit na. Pero nanatiling nakatayo ng tuwid si Naya, hindi umatras kahit isang dangkal. Sa gitna ng mainit na hangin na nakadidiin at pulo-pulong tingin na nakakapaso, nakatayo ng tuwid ang dalaga, hindi na bilang biktima. Napakalakas ng tulak ni Raga kaya halos mawala ng balanse si Naya.
Nabitawan ang bag niya at nahulog sa aspalto. Pero bago pa tuluyang bumagsak ang katawan niya, instinct na ang gumana. Mabilis na pinaikot ni Naya ang katawan at hinampas ang dibdib ni Raga gamit ang siko ng buong lakas. Bog! Rinig na rinig ang malakas na tunog ng pagtama, nagpako sa lahat ng tao. Sumuray-suray ang malaking lalaki patalikod. Gumwang ang mga hakbang. Ang sigarilyong kasisindi pa lang ay tumalsik sa lupa, nag-iwan ng bakas ng abo sa mainit na aspalto. Tila huminto ang oras, walang tunog, tanging mabilis na paghinga at tinginan ng mata na tumatago sa isa't isa. Napasigaw ng mahina ang isa sa mga tauhan ni Raga. Diyos ko, boss. Muntik na siyang humakbang pasulong, pero agad ding huminto nang makita si Naya na nakatayo ng tuwid na may kamay na nakakuyom ng mahigpit sa gilid ng katawan. Puno ng alikabok at pawis ang mukha ng dalaga, pero ang tingin ng mata niya ay nagbago ng tuluyan. Hindi na tingin ang takot na estudyante, iyon ay tingin ng isang taong handang lumaban. Tinitigan ni Naya si Raga na nagsisimulang bumangon na may mukhang pulang-pula. Hinahabol ng malaking lalaki ang hininga parang toro na handang manuwag. Hindi ako takot. Matalim na sabi ni Naya. Matigas ang boses niya, umaalingaw-ngaw, tumatago sa karamihan. Binasag ng pangungusap na iyon ang katahimikan. Ilang tao sa gilid ng kalsada ang lumunok, batid na ang nasasaksihan nila ay hindi nasagutan, ito ay simula ng totoong banggaan. Si Raga na nakaramdam na ipinahiya sa harap ng publiko ay suminghal ng malakas. Ang tingin niya ay mabangis, mabagsik. Walang hiya ka. Sigaw niya habang tinatapik ang sariling dibdib tila naghahamon. Sige, ipakita mo ang tapang mo kung talagang matapang kang lumaban sa pulis. Malakas ang boses niya, pero tunog pagbibigay katwiran sa galit at hiya na lumalamon sa kanya. Ang tatlo niyang tauhan, sina Aril, Bimo at Jeffrey, ay nagkatinginan sa pagkalito, hindi alam kung tutulong o maghihintay ng utos. Bumulong ang isa sa kanila nang nagpapanik, boss, ang dami nang nagre-record. Pero nawalan na ng kontrol si Raga. Pula ang mukha, nakakuyom ang kamay, mabigat ang hakbang palapit kay Naya ulit. Lalong sumikip ang karamihan, mas tumaas ang mga cellphone. Ang tunog ng kamera at video ay nagre-record ng bawat segundong nakakakaba. Inunat ni Naya ang katawan, hindi na tinag. Hindi na alis ang tingin sa mukha ni Raga. Ang mainit na hangin sa tanghali ay parang naging battlefield. Para kay Naya, wala nang atrasan. Para kay Raga, ang dangal ng pulis ay hindi pwedeng bumagsak sa harap ng high school student. Sa pagitan nilang dalawa, ang kalsada ay naging saksi sa simula ng bakbakan na iayanig sa buong bayan ng Nirwana. Pagkakita na sumuray ang lalaki, sabay-sabay na sumugod ang tatlong tauhan nang hindi nag-iisip ng matagal. Hinila ng isa ang balikat ni Naya mula sa likod, habang ang isa naman ay sumipa papunta sa binti niya. Pero mabilis gumalaw si Naya, masyadong mabilis para sa isang karaniwang estudyante. Tinabig niya ang unang kamay gamit ang presisong pag-ikot ng balikat, saka yumuko para iwasan ang sipa at pinaikot ang katawan pakaliwa. Sa isang malakas na hampas, tumama ang siko niya mismo sa panga ng unang umatake. Bog! Rinig na rinig ang malakas na tunog ng pagtama. Sumuray-suray ang pulis patalikod habang nagmumura ng mahina. Itigil niyo yan, sigaw ng isang nanay mula sa karamihan. Pero walang tumigil. Ang sitwasyon ay naging hayagang kaguluhan. Sumugod ang pangalawang pulis habang sumisigaw sa galit, sinubukang hulihin si Naya mula sa gilid. Pero mabilis na pinaikot ni Naya ang katawan, tinabig ang magaspang na kamay, saka sinipa ang tiyan nito gamit ang tuhod. Yumuko ang lalaki habang umuungol ng malakas. Sa parehong sandali, sinuntok ni Naya ang sentido nito gamit ang kanang kamao. Ang tunog ng suntok ay nagpatili sa mga tao sa paligid at napaatras sila ng ilang hakbang. Diyos ko, lumalaban talaga ang babaeng yan. Sigaw ng isang binata habang itinataas ang cellphone ng mas mataas. Sinubukan ng dalawang natitirang pulis na palibutan siya, pero nahulaan na ni Naya ang direksyon ng galaw nila. Mabilis siyang umikot, iniwasan ang hawi ng kamay na sumubok humablot sa buhok niya, saka hinampas ang mukha ng isa ng malakas na suntok sa panga. Diretsong bumagsak ang malaking katawan sa aspalto na may mabigat na tunog. Natigilan ang mga manonood saka nagsimulang maghiyawan sa gulat. Record lang ng record. Ebidensya to. Sigaw ng isa mula sa gitna ng karamihan.
Nagsimulang marinig ang hiyawan na humalo sa ugong ng mga cellphone na patuloy na nagre-record, lumilikha ng tensyonadong atmosfera na hindi na mapipigilan pa. Mula sa malayo, bumangon si Raga, namumula ang mata, lalong naging nakakatakot ang mukha nang makitang isa-isang tumutumba ang mga tauhan niya. Tinitigan niya si Naya ng may matinding puot, pakiramdam na tinapakan ang dangal niya sa harap ng publiko. Walang hiya. Umingal siya habang humihinga ng malalim, saka nagsimulang tumakbo papunta kay Naya na naninigas ang mukha. Pero sa pagkakataong ito, hindi umatras si Naya kahit kaunti. Matigas ang mukha, magulo ang buhok, tumutulo ang pawis sa sentido, mabigat ang hininga, pero nanatiling matalim at puno ng determinasyon ang mga mata. Alam ng lahat ng residente na ang susunod na bakbakan ay magiging rurok na hindi nila makakalimutan. Gamit ang mukhang pula na puno ng alikabok at galit, bumangon si Raga habang umuungol. Walang hiya. Malakas niyang sigaw hanggang sa makita ang pagtigas ng ugat sa liig niya. Yumuko siya sandali sa katinitigan si Naya ng matalim parang mabangis na hayop na nasugatan. Sumugod siya ng walang pag-iisip. Sumuntok sa hangin ng walang direksyon. Dumadagundong ang yabag ng sapatos niya sa mainit na aspalto, tanda ng galit na hindi na makontrol. Naghanda si Naya. Mababa ang posisyon ng katawan niya. Nakataas ang dalawang kamay para harangin ang direksyon ng atake. Sa loob ng ilang segundo, lumipad ang unang suntok papunta sa mukha niya. Pero mabilis na yumuko si Naya dahilan para tumama sa wala ang suntok ni Raga at halos mawala ng balanse ang lalaki. Ginamit ni Naya ang pagkakataong iyon. Gumalaw siya sa gilid. Itinaas niya ng mataas ang kanang tuhod saka hinampas ang kaliwang tuhod ni Raga ng buong lakas. Tok! Narinig ang malakas na tunog ng tumama ang sapatos ni Naya sa joint sa paa ng lalaki. Gumwang ang katawan ni Raga paharap. Nanginginig ang paa niya. Sa sumunod na reflex movement, pinaikot ni Naya ang katawan at hinampas ang dibdib ni Raga gamit ang kanang siko ng sapul. Napakalakas ng hampas kaya bahagyang umangat ang malaking katawan ni Raga bago bumagsak sa aspalto na may dumadagundong na tunog na umalingaw sa buong kalsada. Ang karamihan na kanina ay maingay ay biglang tumahimik ng tuluyan. Ang tunog ng katawang humampas sa aspalto ay umaalingaw pa rin sa tainga ng lahat. Ilang residente ang nagtakip ng bibig sa hindi paniniwala. Ang iba naman ay natulala, hawak ang cellphone, nagre-record nang hindi kumukurap. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Lahat ng mata ay nakatuon kay Istatlo Raga na ngayon ay nakahandusay na nakatihaya, maalikabok ang uniforme. Hinahabol ang hininga. Habang si Naya ay nakatayo sa ibabaw ng katawan ni Istatlo Raga. Mabilis ang taas-baba ng dibdib niya, pinipigil ang hininga. Ang sikat ng araw na tumatalbog mula sa mainit na aspalto ay nagpamukhang mas matigas, malamig, at puno ng determinasyon si Naya. At nang walang hudyat, sumabog ang hiyawan mula sa karamihan. Diyos ko, tumumba siya, sigaw ng isa. Record pa, sagot ng isa. Ang boses ng hiyawan, palakpakan, at sigawan ay bumaha sa paligid, yumanig sa hangin ang tanghaling iyon parang heatwave. Ilang residente ang lumapit, medyo mas malapit, pero nanatiling may distansya, takot na madamay sa problema. Sinubukan ni Raga na bumangon gamit ang nanginginig na kamay, pero mahina ang katawan niya at umiikot ang paningin. Tinitigan niya si Naya mula sa ibaba ng may hindi makapaniwalang tingin. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon ay napagtanto niya na ang kapangyarihan niya ay hindi na nakakatakot sa mata ng isang batang babae na may lakas ng loob lumaban. Ang ilang motoristang kanina pa nakahinto sa gilid ng daan ay ibinaba na ngayon ang bintana ng sasakyan nila. Nakataas ang mga cellphone na nakatutok sa dalagang nakauniporme ng abo na nakatayo ng tuwid sa gitna ng highway. Grabe, lumalaban sa pulis ang babaeng yan, sigaw ng isang driver. Hindi makapaniwala. I-record mo lang, ebidensya to, sagot ng ibang driver mula sa likod ng manibela. Ang tunog ng mahinang busina, hiyawan at bulungan ng mga residente ay naghalo-halo. Lumilikha ng kapaligiran na mahirap tukuyin kung paghangaba o tensyon. Alam ng lahat na ang kakatapos lang nilang makita ay hindi pangkaraniwan. Isang estudyante sa high school ang kakatapos lang labanan ang apat na nakaunipormeng opisyal sa tanghaling tapat. Nakatayo si Naya sa gitna ng kalsada. Tuwid ang katawan, mabigat ang hininga.
Tumutulo ang pawis sa sentido, magulo ang buhok, nakadikit sa mukha na puno ng alikabok. Gusot at marumi ang puti at abong uniforme niya. Pero nanatiling matalim at puno ng katatagan ang mata ng dalaga. Tumingin siya sa paligid. Sinuyod ng paningin niya ang mga residenteng ngayon ay nanonood ng walang imik. Tapos sa boses na nanginginig pero malinaw, sinabi niya, gusto ko lang umuwi. Hindi tratuhin ng parang kriminal. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak parang sampa sa tainga ng lahat ng nakarinig. Binalot ng sandaling katahimikan ang karamihan. Isang nanay na nasa middle age ang nagtakip ng bibig, nangingilid ang luha sa mata. Ang tapang ng batang iyan, bulong niya sa asawa. Ang isang teenager na nagre-record, simula pa lang ay lumingon sa kaibigan. Magva-viral to, sumpaman, dapat malaman ng mga tao. Samantala, ang ilang pulis na nasa paligid ng lokasyon ay hindi naglakas loob lumapit. Nakatayo lang sila ng naninigas, nakatingin ng hindi makapaniwala. Kakatapos lang patumbahin ng isang high school student ang superior nila sa aspalto. Nagbago ng drastiko ang paligid. Nagsimulang marinig ang hiyawan ng mga residente, hindi na takot na bulungan. Ang galing mo, anak! Sigaw ng isa. Para makita ng lahat kung sino ang mali. Sagot ng isa. Hindi sumagot si Naya. Huminga lang siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Tinitigan niya si Raga na nakahandusay pa rin at ang mga tauhan nito na hindi naglalakas loob lumapit. Alam ng lahat ng nakakita. Kahit pagod ang katawan at medyo nanginginig ang kamay, binago ni Naya ang tanghaling iyon para maging araw na aalalahanin ng buong lungsod. Mukhang nag-aalangan ang dalawang natitirang pulis. Umaagos ang pawis sa mukha nila hindi lang dahil sa init ng araw, kundi dahil din sa takot na gumagapang ng dahan-dahan. Nagkatinginan sila, walang mailakas ng loob na sumugod. Lumunok ang isa at bumulong ng mahina. Boss, hindi siya ordinaryong tao. Ang boses niya ay tunog tapat na pag-amin na lumabas dahil sa panik. Tumango ng mahina ang isa. Ang mga hakbang niya ay umatras ng kalahati ng hindi namamalayan. Kakatapos lang nilang makita ang tatlong kasama na tumumba at ang leader nilang si Raga na nakatihaya ng walang laban. Isang tanawin na imposible para sa kanila na sanay manakot ng sibilyan. Sinubukan ni Raga na bumangon pero ayaw sumunod ng katawan niya. Dahan-dahan siyang gumapang sa mainit na aspalto. Puno ng alikabok ang uniforme, may gasgas ang tuhod, mabigat ang hininga. Nanginginig ang mata niya sa pagitan ng galit at takot. Tinitigan niya si Naya ng may hindi makapaniwalang tingin at paos na boses na nanginginig. Tao ka ba? Mahina niyang sabi tila kinakausap ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatinginan sa isa't isa ang mga residente, may nagulat, may humanga. Napagtanto nila na ang pulis na matagal nang nakakatakot ngayon ay hindi na higit pa sa lalaking takot na nawala ng dangal sa harap ng isang estudyante. Hindi sumagot agad si Naya. Nakatayo lang siya na taas-baba ang dibdib. Mabigat pa rin ang hininga. Tinitigan niya si Raga ng diretsyo, matalim, walang awa. Matapos ang ilang segundong katahimikan, sumagot siya sa malamig na tono. Isa lang akong taong pagod ng paglaruan ng mga katulad mo. Ang pangungusap na iyon ay lumipad parang kutsilyong tumagos sa mainit na hangin ang tanghaling iyon. Walang sigaw, walang banta, pero ang lakas ng mga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat ng nakarinig. Yumuko si Raga. Sinusuportahan ng dalawang kamay ang nanginginig na katawan. Sa paligid niya, ang dalawang tauhan niya ay nakatayo pa ring naninigas, litong-lito kung anong gagawin. Patuloy na nagre-record ang mga residente. Ang tunog ng mga cellphone camera ay nagpapalitan sa pagkuha ng bawat segundong hindi na maulit. Para sa kanila, ang eksenang ito ay hindi na lang basta pisikal na paglaban. Ito ay sandali kung saan ang katotohanan at katapangan ay magkapantay na nakatayo sa gitna ng kalsada. At si Naya, ang dalagang nakauniporme ng abo, ay naging simbolo na ngayon na ang takot ay pwedeng gumuho kapag ang dangal ay tinapakan ng sobra. Tila tumigil ang paggalaw ng hangin sa highway na iyon. Ang tunog ng sasakyan mula sa malayo ay narinig na malayo at malabo. Kahit ang hangin ay parang ayaw umihip. Ang mga residente ay nakatayong pabilog, bumubuo ng hindi opisyal na hangganan sa pagitan ni Naya at ng mga natitirang pulis. Ang ilan ay bakas ang takot sa mukha. Ang iba naman ay nakatingin ng may paghanga at hindi makapaniwala.
Alam nilang ang kakatapos lang mangyari ay hindi karaniwang bagay. Isang high school student ang tumalo sa 4 na aparatong nakauniporme sa tanghaling tapat. Pero sa likod ng paghanga na iyon, nagsimulang tumubo ng dahan-dahan ang pag-aalala. Ilang tao ang nagbubulungan sa isa't isa sa mahinang boses. Takot na ang sitwasyong tensyonado na ay maging brutal na pag-aresto kapag dumating ang tulong ng ibang pulis. Sa gilid ng bangketa, isang matandang tatay ang naglakas loob na humakbang ng kalahati pasulong. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. Nanginginig ang boses pero tapat. Tama na, anak. Baka madamay ka pa sa huli, wika niya. Ang simpleng pangungusap na iyon ay lumutang sa ere, sinalubong ng mahabang katahimikan na tila nagpatigil sa hininga ng buong karamihan. Hinihintay ng lahat kung paano sasagot si Naya, pero nanatiling nakatayong tahimik ang dalaga. Ang mata niya ay nakatuon kay Raga na nakahandusay pa rin ng mahina sa kalsada. Sinusubukan ng kamay na suportahan ang katawan, pero hindi kayang tumayo. Dumikit ang alikabok sa mukha at gusot na uniporme, tila naging simbolo ng pagguho ng arogansya na matagal niyang ipinagmalaki. Huminga ng malalim si Naya, dahan-dahang tumataas baba ang dibdib. Sa loob niya ay may 2 bagay na naglalaban. Ang udyok na tapusin ang galit at ang kamalayan na ang ginawa niya ay lumampas na ng malayo sa limitasyon. Alam niya ang limitasyon na iyon, pero ang sakit at panghihiya na kakatapos lang niyang maranasan ay hindi madaling burahin. Malamig ang tingin niya. Pero sa likod ng katatagan ay nakatago ang sugat na higit na mas malalim kaysa sa alikabok sa mukha o maliit na gasgas sa balat. Hindi lang si Raga ang nilabanan niya, kundi pati na rin ang kawalang katarungan na masyado ng matagal na hinayaang lumago sa kalsadang iyon. Ilang residente ang yumuko, ang iba ay nakatingin lang kay Naya ng tahimik. Tila napagtanto na kakatapos lang nilang masaksihan ang isang bagay na magiging malaking kwento. Nakatayo ng asiwa ang 2 natitirang pulis. Walang nangahas tumingin sa mata ni Naya. Alam nilang isang maling galaw lang ay pwedeng magpasiklab ulit sa galit ng dalaga. Sa kabilang panig ng kalsada, isang binata ang nagre-record pa rin gamit ang cellphone. Nanginginig ang boses pero matatag. Dapat makita to ng lahat, bulong niya. At sa gitna ng tensyon na iyon, hindi gumalaw si Naya kahit kaunti. Nakatayo siya ng tuwid sa pagitan ng init, alikabok, at tingin ng daan-daang mata. Isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa sigaw ng kahit sino. Samantala, sinubukan ni Raga na bumangon, pero hindi na kaya ng katawan niya. Mabigat ang bawat paghinga, masakit ang kaliwang dibdib sa tuwing gagalaw siya. Nakasandal siya sa tuhod, pero hanggang kalahating upo lang ang kaya sa ibabaw ng mainit na aspalto. Pagsisisihan mo to, ungol niya sa paos na boses, naninigas ang mukha sa pagpigil ng sakit at hiya. Tinitigan niya si Naya ng may tinging puno ng puot. Pero sa likod ng mata niya ay may takot lang at natitirang dignidad na durog na. Walang ni isang pulis ang naglakas loob na tulungan siya. Nakatayo lang sila nang naninigas nakatingin sa lider nilang talagang walang laban sa harap ng dalagang estudyante. Dahan-dahang humakbang si Naya palapit. Matatag ang bawat hakbang. Walang pag-aalinlangan, dumikit ang alikabok sa itim niyang sapatos. Marumi ang uniporme, pero nanatiling matalim at kalmado ang paningin. Huminto siya sakto sa harap ni Raga na nakayuko habang hawak ang dibdib. Nagpigil ng hininga ang mga residenteng nakapalibot sa kalsada. Ang kapaligiran ay parang klimaks ng laban na sa simula pa lang ay hindi na patas. Matagal na tinitigan siya ni Naya bago nagsalita. Mahina ang boses, pero may dalang lakas na nagpatahimik sa lahat. Siguro pagsisisihan ko nga, pero kahit papaano sa araw na ito, alam ng mga tao kung sino ang dapat mahiya. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw parang latigo sa gitna ng katahimikan. Yumuko ng mas malalim si Raga. Namula ang mukha niya hindi dahil sa init, kundi dahil sa hiya na dahan-dahang lumalamon sa kanya ngayon. Kusa na nagsimulang pumalakpak ang ilang residente, nag-aalangan sa una, pero ang tunog ng palakpak ay lumakas ng lumakas. Sinundan ng maliit na hiyawan mula sa gilid ng kalsada. Magaling, nak. Ang tapang mo. Sigaw ng isa. Niyakap ng isang nanay ang anak habang bumubulong. Tignan mo, nak. Huwag kang matatakot sa taong umaabuso sa uniforme niya. Pumikit si Raga, nanginig ang katawan, halo ng sakit at emosyon na sumisira sa kanya unti-unti. Alam niyang tapos na ang lahat. Kumalat na ang recording.
Nakita na ng mga residente ang reputasyon niya bilang aparatong kinatatakutan na naglaho sa isang iglap. Samantala, nanatiling nakatayo ng tuwid si Naya, hindi ngumingiti, hindi umiiyak. Tinitigan lang niya ang karamihan na pumapalakpak na ngayon. Batid na ang tanghaling iyon ay hindi tagumpay, kundi paalala na walang kapangyarihan ang talagang hindi tinatablan kapag naglakas loob ng magsalita ang katarungan. Rinig pa rin ang hiyawan ng mga residente nang mula sa direksyon ng bangketa. Isang teenager na naka-black t-shirt at baliktad na sombrero ang sumigaw ng malakas na i-upload na, nasa social media na. Ang sigaw na iyon ay agad na bumasag sa kapaligiran. Naglingunan ang mga residenteng nagkukumpon pa rin. Mabilis na binuksan ng ilan na nag-record din ang kanilang cellphone. Puno ng enthusiasm at gulat ang mga mukha nila. Sa loob ng ilang segundo, ang mukha ni Naya at ng mga pulis na nakahandusay ay nagsimulang kumalat sa maliliit na screen na iyon. Diyos ko, viral na to. Sigaw ng isang binata malapit sa tindahan. Alam ng lahat ng residente na ang pangyayaring kakatapos lang maganap sa harap ng mga mata nila ay naging pampublikong palabas na sa internet. Ipinakita ng malinaw sa ilang minutong video kung paano lumaban si Naya mula ng hilahi ng sapilitan hanggang sa sumubsob si Raga ng malakas sa aspalto. Sa bawat clip ng recording, rinig na rinig ang ingay ng boses ng mga residente. May sumisigaw ng suporta, may hindi makapaniwala sa nakikita. Ang caption na mabilis kumalat sa social media ay, "High school student, binugbog ang aroganteng pulis sa gitna ng kalsada sa tanghaling tapat." Sa loob ng maikling panahon, binaha ng libu-libong reaksyon ang comment section. May galit, may sumaludo, at mayroon ding humihingi ng katarungan para kay Naya. Sa gilid ng kalsada, ilang residente ang nagpapalitan ng cellphone tila, hindi makapaniwala na ang recording mula sa kamay nila ay sentro na ng atensyon ng buong bansa. "Tignan mo to, na-post na ng account ng National News," sabi ng isang tatay habang ipinapakita ang screen ng cellphone sa katabi. Nagtakip ng bibig ang isang batang ina, nanlaki ang mata. Kawawa naman ang batang yan. Pero ang galing niya. Hindi lahat ng tao may lakas ng loob lumaban ng ganoon, bulong niya. Samantala, ang ilang pulis sa lokasyon ay nanahimik na lang. Alam nilang wala ng paraan para pagtakpan ang pangyayaring ito. Lumabas na ang lahat, kumalat, at patuloy na magliliyab sa mata ng publiko. Nakatayo pa rin si Naya sa gitna ng kalsada. Hindi lubusang naiintindihan kung gaano kabilis nagbago ang mundo sa paligid niya. Nakikita lang niya ang mga residenteng nakatingin sa kanya na maihalong paghanga at pag-aalala. Ang tunog ng notification mula sa cellphone ng mga residente ay sunod-sunod na tumutunog, pinupuno ang hangin. Mula sa malayo narinig ang sirena ng isa pang patrol car na mabilis na papalapit. Pero alam ng lahat na ang kwento ng araw na iyon ay wala na sa kamay ng sinuman. Nayanig ng katapangan ng isang high school student ang malaking institusyon gamit lang ang recording ng karaniwang cellphone camera. Ilang oras matapos ang pangyayari, naging maingay ulit ang kalsada. Ngunit hindi na pareho ang kapaligiran. Ang balita tungkol sa estudyante ng high school na lumaban sa aroganteng tiwaling pulis ay pumuno sa screen ng telebisyon, radyo at social media. Kumalat kung saan-saan ang video clip ni Naya, paulit-ulit na ipinalabas sa iba't ibang channel ng pambansang balita. Binanggit ng GC presenter ang pangalan niya sa seryosong tono. Si Naya, simbolo ng katapangan ng maliliit na tao laban sa arogansya ng mga otoridad. Sa screen, ang video clip kung saan nakatayo si Naya ng tuwid sa gitna ng kalsada ay ipinalabas ng slow motion na may kasamang komentaryo. Ito ang tunay na ebidensya ng katapangan ng karaniwang mamamayan sa pagharap sa kapangyarihang naliligaw. Samantala, kumukulo ang sitwasyon sa Regional Police Office. Ipinatawag ng malaking boss si Is-3 at ang team niya sa Internal Investigation Room. Lahat ay mukhang nanlulumo ng walang matinong depensa, illegal na checkpoint, pangingikil, pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa tingin niyo ba biro ito? Bulyao ng isang senior officer. Ang tono niya ay umalinggaw sa kwarto. Yumuko lang si Raga, blanko ang mata. Sa loob lang ng ilang oras, ibinaba ang desisyon. Sinuspindi sila sa serbisyo at agad na inimbestigahan sa hinalang mabigat na paglabag. Pinalibutan ng media ang istasyon ng pulis. Nakatayo ang mga reporter sa harap ng bakod habang nag-aagawan sa pahayag. Walang tigil na umiilaw ang kamera.
Gustong malaman ng mundo kung paano natalo ng isang estudyante ang 4 na pulis. Ngunit sa likod ng atensyon ng publiko, ibang-iba ang sitwasyon sa bahay ni Naya. Sa maliit na sala na may kusam na pader, nakaupo siya sa silyang kahoy habang nakatingin sa kamay niyang nanginginig pa rin. Ang kulay abo niyang uniforme ay nakasabit na sa sampayan puno ng alikabok at pawis. Tahimik na nakaupo ang nanay sa tabi, pero namumula ang mata dahil sa lungkot at kaba. Ang galing mo, anak. Pero natatakot si nanay, mahina niyang sabi. Yumuko si Naya, nanginginig ang labi. Tapos sumagot siya ng mahina, gusto ko lang umuwi, nay. Ayoko nang insultuhin pa. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagtatago ng mahabang pagod ng isang dalagang gusto lang mabuhay ng payapa nang walang takot sa kalsada na dapat sana ay ligtas. Gabing iyon, narinig ng mahina ang tunog ng kuliglig sa labas ng bahay. Habang patuloy na pinag-uusapan ng mundo ang pangalan niya, hindi na mamalaya ni Naya na ang katapangan niya ay yumanig sa isang bagay na higit na mas malaki kaysa sa kanya. Haharapin ni Raga at ng iba pang salarin ang batas. Pero ang anino ng araw na iyon ay patuloy na magiging paalala na ang kapangyarihan ay hindi laging nasa tamang panig. Tumingin si Naya sa labas ng bintana sa tahimik na kalsada sa kahuminga ng malalim. Nagbago na ang mundo at kahit na hindi siya naghanap ng entablado, ang katapangan niya ay yumanig sa sistemang matagal nang itinuturing na hindi pwedeng galawin. Kinabukasan ng umaga, hindi na maiwasan ni Numan ang pangalang Naya. Ang video niya na tumalo kay Raga at sa mga tauhan nito ay naging headline sa halos lahat ng national media. Ipinalabas ito ng mga istasyon ng telebisyon na may malaking pamagat na high school student lumaban sa aroganting tiwaling pulis sa gitna ng highway. Paulit-ulit na ipinalabas ang show kasama ang analisis ng mga legal expert at social psychologist. Ipinapakita ng aksyong ito ang saturation point ng publiko sa pang-aabuso sa kapangyarihan, sabi ng isang resource person. Nagsimulang magdatingan ang mga reporter sa pinangyarihan. May ilan pang ang naglakas loob pumunta sa bahay ni Naya sa masikip na eskinita kung saan siya nakatira kasama ang ina. Patuloy na tinututukan ng kamera ang pinto ng maliit na bahay, umaasang makakuha ng direktang pahayag mula sa dalagang tinatawag ngayong simbolo ng katapangan. Samantala sa istasyon ng pulis, ibang-iba ang sitwasyon. Ramdam ang tensyon sa bawat kwarto. Nakatitig ang mga opisyal sa screen ng telebisyon na nagpapalabas ng balita nang may naninigas na mukha. Sa main conference room, ibinalibag ng isang mataas na opisyal ang report folder sa mesa. Pinahiyan niyo ang institusyon sa harap ng publiko. Checkpoint na walang permiso, nangingikil ng residente. Sa tingin niyo ba noong unang panahon pa to? Malakas niyang bulyaw. Yumuko lang si Raga sa katahimikan. Bumasa ng pawis ang sentido niya. Tensyonado ang mukha, mahigpit na magkahawak ang mga kamay. Walang kahit isang tauhan niya ang naglakas loob magsalita. Alam nilang anuman ang sabihin nila ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Sa labas ng kwarto, nagsimulang marinig ang bulungan ng kapwa-pulis. Sabi nila nasa internal hearing na raw sila. Bulong ng isa. Naman, viral na hindi na matatakpan. Marami sa kanila ang nakaramdam ng hiya at takot. Takot dahil ang kamera ng mamamayan ay pwede na ngayong maging hukom na hindi nasusuhulan. Naglakad palabas si Raga mula sa conference room nang may mabibigat na hakbang. Blanko ang paningin. Alam ni Raga na hindi na ito tungkol sa babala. Ito ay katapusan ng karerang matagal niyang ipinagmamalaki ng may kayabangan. Samantala, sa bahay ni Naya, hindi rin nalalayo ang kaguluhan. Dose-dosenang reporter ang nagkumpulan sa harap ng maliit na bakod, may dalang mikropono at mahahabang kamera. Naya, alam mo bang naging laman ka ng balita sa buong bansa? Sigaw ng isa sa kanila habang sinusubukang pumasok sa bakod. Sa maliit na sala, nakatitig lang si Naya sa sahig. Dahan-dahang isinara ng ina ang pinto mula sa likod ng balikat, sinusubukang harangan ang ilaw ng kamera. Sinasamba ng labas na mundo ang katapangan niya. Pero sa loob ng bahay na iyon, pagod lang ang nararamdaman ni Naya. Hindi niya kailanman ninais maging headline. Ang gusto lang niya ay makauwi ng ligtas nang hindi ipinapahiya ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa taong bayan. Isang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang nakagugulat na insidente, patuloy na nagbigay ng pressure ang publiko sa mga otoridad sa pamamagitan ng media at internet,
humihingi ng katarungan ng walang kompromiso. Sa Regional Police Office, ang internal na investigasyon ay tumagal ng ilang araw ng tuloy-tuloy. Isa-isang ipinatawag ang mga saksi, ang residenteng nag-record ng video, tindero sa gilid ng kalsada, hanggang sa motorista na huminto sa lokasyon. Malinaw na ang lahat ng ebidensya. Video recording, testimonya, report ng investigasyon, wala nang maikakaila. Hanggang sa huli, inianunsyo ang opisyal na desisyon sa pamamagitan ng press conference na ipinalabas ng live sa national television. Sa matigas na boses, sinabi ng spokesperson ng pulisya, base sa resulta ng internal investigation at ebidensyang hindi maitatanggi, ang 4 na miyembro na sangkot kasama si Ace Tatloraga ay idineklarang nagkasala sa pang-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil, at karahasan laban sa sibilyan. Sila ay tinatanggal sa serbisyo ng hindi marangal. Dahil sa pangungusap na iyon, biglang umingay ang kwartong puno ng reporter. Sunod-sunod na umilaw ang flash ng kamera, nagsabayan ang boses ng mga reporter parang malakas na ulan. Para sa publiko, ang desisyon ay tila maliit na tagumpay matapos ang maraming taon, ang mga katulad na kaso ay laging naglalaho ng walang kalinawan. Sa labas ng headquarters ng pulisya, daan-daang tao na ang naghihintay. May mga reporter, may mga residente rin na gusto lang makita ng personal ang mukha ng lalaking matagal nang kilala bilang arogante. Nang bumukas ang bakal na gate at lumabas si Raga nang nakaposas ang kamay, nag-agawan agad sa pwesto ang mga tao. Tinamaan ang mukha niya ng spotlight ng kamera mula sa lahat ng direksyon. Tatloraga, anong reaksyon niyo matapos matanggal? Sigaw ng isang reporter. Huminto sandali si Raga, tumitig ng blanko sa harap. Maputla ang mukha, nanigas ang panga sa pagpigil ng emosyon. Nagkamali ako, mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Agad siyang itinulak papasok sa sasakyan ng mga opisyal. Habang ang ilaw ng kamera ay patuloy na humahabol sa kanya hanggang sa sumara ang pinto. Mula sa labas ng bakod, naghiyawan ang mga residente, may ilang sumigaw, buti nga sayo, dumating din ang katarungan. Pero sa likod ng hiyawan, malamig ang pakiramdam ng paligid. Sa upuan ng sasakyan, yumuko si Raga. Blanko ang mata na nakatitig sa posas sa kamay niya. Lahat ng ipinagmamalaki niya noon, uniforme, ranggo, pakiramdam ng kapangyarihan, ay naglaho ng ganun-ganun lang. Ang natira na lang ay pagsisisi at takot na harapin ang mundo na ngayon ay tumitingin sa kanya, hindi bilang opisyal, kundi bilang salarin na nagpahiya sa sariling institusyon. Mabilis ang naging pagdinig kay Raga. Wala pang isang buwan mula nang mangyari ang viral incident, ang video evidence mula sa residente ang naging pangunahing ebidensya na hindi maitatanggi. Mula sa maraming anggulo ng kamera, malinaw na ipinakita ng recording ang pangingikil, karahasan, at arogansya ni Raga at ng kanyang mga tauhan laban kay Naya. Binasa ng piskal ang sakdal sa matigas na boses. Sa mesa ng akusado, nakaupo si Raga ng matamlay, nakaposas ang kamay sa harap ng dibdib, nakatingin sa sahig ang mga mata. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa likurang upuan kung saan nakaupo ang kanyang asawa na namamaga ang mata. Mabigat ang pakiramdam sa loob ng courtroom. Puno ng reporter ang kwarto. Walang tigil sa pagkuha ng litrato ang mga kamera. Hindi dumalo si Naya. Nagbigay lang ng written statement ang abogado niya. Hindi naghahanap ng paghihiganti ang kliyente namin. Ang gusto lang niya ay katarungan. Nang kumatok ang hukom ng maso, biglang tumahimik ang kwarto. Hinatulan ng 5 taong pagkakulong ang nasasakdal na si Ace Tatloraga. Dahil sa kasong pangingikil at karahasan laban sa sibilyan, walang hiyawan, walang palakpakan, tanging mahabang katahimikan na tila dumidiin sa dibdib ng lahat ng naroon. Yumuko ng malalim si Raga. Nangingilid ang luha sa mata, pero walang tumulong luha. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang uniforme na dati ay nagpapayabang sa kanya ngayon ay masamang anino na lang. Kinagat niya ang sariling labi, pinigilan ang panginginig nang ilabas siya ng 2 opisyal sa courtroom. Mula sa likurang upuan, umiiyak ng humahagulgol ang asawa niya. Bakit mo kailangang gawin to? Mahina niyang bulong. Hindi naglakas loob lumingon si Raga. Naglakad siya ng tuwid na nakayuko ang ulo tila gustong maglaho sa paningin ng mundo na ngayon ay humuhusga sa kanya ng walang awa. Sa labas ng gusali, muling sumugod ang mga reporter, Sir Raga, may gusto ba kayong sabihin? Huminto siya sandali, tumitig sa kamera ng may blankong mata.
Nagkamali ako at pagbabayaran ko. Pero sa puso niya, alam niyang ang 5 taong parusa ay hindi ang pinakamabigat. Ang mas masakit ay ang hiya, ang pakiramdam na mumultuhin siya habang buhay. Lumipas ang mga araw at dahan-dahang bumalik sa dati ang buhay ni Naya. Kahit papaano sa panlabas, bumalik si Naya sa eskwelahan na may parehong uniforme, parehong bag at motorsiklong na ayos na. Pero hindi na pareho ang paligid. Ang bawat hakbang niya sa koridor ay may kasamang iba't ibang tingin. May nakangiti ng may pagmamalaki, may nakatingin ng puno ng kuryosidad, at hindi rin kakaunti ang tumitingin sa kanya nang may pagkailang tila hindi nakaklase ang dalaga, kundi figura na mahirap abutin. Sa kantin ng eskwelahan, ilang kaibigan ang nagbulungan habang sumusulyap sa kanya. Naya, para ka ng bayani ngayon. Pinag-uusapan ka ng lahat sa tsi. Sabi ng isa niyang kaibigan na sinusubukang magtunog cool. Tipid na umiti lang si Naya habang nakatingin sa baso ng iced tea sa kamay niya. Ayokong maging bayani. Ayoko lang matapakan ulit, mahina niyang sagot. Iba na rin ang trato ng mga guro. May proud, pero mayroon ding lumalayo. Ipinatawag pa siya ng prinsipal sa opisina, kinumusta siya sa tonong puno ng pag-iingat. Ang galing mo, anak, pero kailangan mong mag-ingat simula ngayon. Tila ang katapangan ni Naya ay itinuturing na nakakatakot para sa eskwelahan, tumango lang si Naya. Alam niyang para sa marami, inspirasyon ang katapangan niya. Pero para sa iba, itinuturing itong banta sa kaayusan na matagal nang nabuo. Pagka-uwi galing eskwela, laging dumidiretso si Naya sa pagtulong sa nanay niya sa maliit na tindahan sa harap ng bahay. Doon mas simple ang buhay. Nag-aayos siya ng kakanin, naghahanda ng prito, nagsisilbi sa mamimili. Ilang suki na nakakakilala sa kanya ay ngumingiti ng mainit. Naya, nakita kita sa balita. Ang tapang mo. Sabi ng isang may bahay habang nagbabayad. Gumanti ng magalang ng ngiti si Naya. Sinubukan ko lang maging tapat, Nay. Walang pagmamalaki na ipinakita. Walang kwentong inulit. Gusto lang niyang mamuhay ng tahimik malayo sa kamera. Pero sa likod ng ngiti ay may sugat na hindi pa tuluyang gumagaling. Minsan sa gabi ay tinititigan niya ang kanyang kamay na ginamit niya para dumepensa at manuntok. At ang mukha ni Raga na nakahandu sa isa kalsada ay muling dumaraan sa alaala niya. Hindi siya nagsisisi pero nananatili ang bakas. Pagmamalaki at sugat ay magkasabay na naglalakad sa loob niya. Alam niyang yanig ng katapangan niya ang maraming bagay. Pero kinuha rin ito ang maliit na bahagi ng kapayapaan ng buhay niya. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang ina na nakangiti sa likod ng mesa ng tindahan, alam ni Naya kung ano ang ginawa niya noong oras na iyon. Hindi lang paglaban sa isang opisyal, kundi pagprotekta sa dignidad ng tao. Dignidad na hindi nabibili. Hapong iyon, namula ang langit sa itaas ng highway na naging saksi noon sa pinakamalaking gulo sa buhay niya. Bumalik sa normal ang trapiko. Dumaraan ang mga motor at kotse ng walang abala. Nagsasagutan ang busina tulad ng karaniwang araw. Wala nang pulis na nakatayo sa gitna ng kalsada. Walang checkpoint, walang bulyaw. Lahat ay mukhang tahimik, tila ang pangyayaring yumanig noon sa maliit na bayang ito ay masamang panaginip lang na lumipas na. Nakatayo si Naya sa gilid ng bangketa, nakatingin sa malawak na aspalto na malinis na ngayon. Wala nang alikabok, dugo o alaala tungkol sa banggaan ng katawan. Sa puntong iyon siya nakatayo noon na nanginginig habang hinaharap ang bagay na higit na mas malaki kaysa sa sarili niya. Umiihip ang hangin sa hapon ng banayad, dala ang pamilyar na amoy ng gasolina at alikabok. Mula sa kabilang direksyon, isang matandang tatay ang nagtutulak ng kariton ng paninda at huminto nang makilala si Naya. Anak, ikaw yung nasa balita noon, di ba? Manghang sabi niya. Ang galing mo, ang tapang mo. Tipid na umiti lang si Naya. Walang kayabangan, tanging katapatan. Naglakas loob lang po ako kasi wala nang ibang pagpipilian noon, tay. Tumango ng dahan-dahan ang tatay, saka ipinagpatuloy ang paglakad, iniwan si Naya na muling nag-iisa sa gilid ng kalsada. Huminga siya ng malalim, hinayaang mapuno ng hangin sa hapon ang baga niya. Iba na ang pakiramdam ng lugar na iyon ngayon, hindi na lugar ng labanan, kundi paalala na ang katapangan ay madalas isinisilang mula sa takot na matagal ng kinikimkim.
Sumandal si Naya sa post ng traffic sign, pinapanood ang mga sasakyang dumaraan isa-isa. Sa gitna ng karamihan, napagtanto niya na nagbago na nga ang mundo. Naging simbolo na ang pangalan niya. Kilala ng maraming tao ang mukha niya. Pero para sa sarili niya, ang araw na iyon ay tungkol lang sa isang bagay, pagpapanatili ng dignidad na hindi mabibili, kahit ng mga nakauniporme at makapangyarihan. Habang bumababa ang araw, tumama ang liwanag na kulay kahel sa mukha ni Naya, bumubuo ng matigas na silweta sa gilid ng kalsada. Tumingin siya sa malayo sa abot tanaw. Gumalaw ang labi niya ng dahan-dahan, tila kinakausap ang sarili. Gusto ko lang mabuhay ng normal, bulong niya. Mula sa malayo, nagsimulang marinig ang tunog ng orasyon, hudyat ng pagtatapos ng mapayapang araw. Tumalikod si Naya at naglakad ng dahan-dahan sa bangketa, iniiwan ang lugar na nagbigay sa kanya ng trauma noon. Ngunit, ngayon ay naging simbolo na ang katapangan ay hindi tungkol sa muscle, kundi desisyon na hindi yumuko. Kapag tinapakan ang dignidad, maaaring makita ito ng mundo bilang ikon ng paglaban. Pero para kay Naya, iyon lang ang araw kung kailan pinili niyang hindi na manahimik.